Good morning. Nandito kami ngayon sa Area A, sa kung saan nandito yung mga herd. At eventually, unfortunately, mayroon tayong nag-down, namatay na junior bull galing sa Sarangani Cattle Company na purchase siya 3 months ago. Then ito gumagawa tayo ng investigation through Doc Omar. Iti-test ang kanyang atay at saka yung kanyang baga kung anong problema, no. So tingnan natin sa malapitan. So ito ngayon, bali titingnan ang atay kung ano bang disease na nakapasok dito para agad natin maiwasan na kumalat dito sa herd ng Area A. By the way, ito pala si Doc Omar. Doc Omar, ito documentation lang ito dito sa cattle. Kasi 1 month ago may incident nito nag-down na natumba. Then na-down siya sa kanyang stall. So kaya ngayon nakita mo, Doc, na may nagdugo ang kanyang ilong. Anong possibility na sakit ang naka-infect? Most likely po, sir, based sa signs at symptoms na na-observe natin, lalo na sa ilong niya, ay mayroon siya ng mga bloody discharges sa ilong, sa orifice, sa butas. So ito sa clear indication na may problema siya sa respiratory system. But para to be sure, we're conducting today a necropsy to verify what are the organs involved sa failure ng ating hayop. So we're going to check today the condition of the liver and the lungs, and if other complications na makita natin, inote lang natin kung what are the possible causes, kasi tentative diagnosis pa lang tayo. So we can, after the necropsy, conclude tayo ng what is the most likely na case na nangyari. Kasi Doc Omar, binili ito sa Sarangani Cattle Company doon sa Jensan. Dumaan ito ng blood test, di ba Brian? Dumaan ng blood test, pero hindi pala siya magiging basihan din na mawalang sakit siya. Usually sa mga cases na natakol ko, healthy yung hayop, no problem sa area kung saan siya lumaki. Meron tayong tinatawag na adaptation. So usually I've experienced this after shipment. After 2 to 3 months, pag nag-fail na mag-adapt yung hayop, magmamanifest siya ng sakit. So nakita naman ko dito sa mga kasamahan niya na walang problema yung mga kasamahan. Most likely again, ang factor nito ay isolated lang sa kanya, na siya mismo, kahit healthy siya dun sa Jensen o sa Sarangani, pagdating niya dito, nahirapan siya mag-adapt sa environment. So considerable naman yan, lalo na sa mga shipment natin from different environment, lalo na sa mainit na lugar na transfer natin dito sa Bukidnon na mas malamig kumpara doon sa Jensan. So anong ma-recommend mo, Doc, yung ganito na proseso na bibili tayo sa malayo, then eventually dadalhin dito sa ating herd, anong ma-recommend mo na process sa pagbili? So as part sa herd health management natin, sir, yung pinaka-basic at saka I highly recommend na pag nagbili tayo ng bagong stocks, ay ilagay muna natin siya sa isang isolation area or yung tinatawag natin na quarantine area, na obserbahan sila after 1 month or as long as 2 months, doon muna sila ilagay. Huwag muna nating ihalo sa herd, kasi ang nangyayari to, kung may nadala sila na sakit, na immune sila doon, kasi lumaki sila doon, immune sila doon, hindi sila natatablan. Pero pagdating nila dito doon, yung herd na lokal dito, yung nakauna na herd, ay hindi pala resistant sa nadala nila na sakit o na parasite, ma-failure, ma-compromise yung herd health natin dito. So I highly suggest na meron tayong isolation area at saka quarantine sa mga bagong dumating at saka sa mga nagmanifest ng sakit. May isolation area din tayo na hindi sila makakahawa. Mga ilang araw ba yun na i-isolated sila at the minimum? Kung may magsakit na, sir, yung iba kasi yung quarantine area at saka yung isolation area. Yung isolation area,
para yun sa mga nagmanifest na ng sakit. So, at obserbahan natin yan from 14 days up to 1 month, depende sa recovery or sa failure na ng hayop. At saka yung quarantine area naman ay yung isang, parang ganito, parang feedlot na pag merong nagsakit, i-pull out natin sila sa quarantine area, ilagay sa isolation area. Oh. So, yung isolation area, parang mga 2 to 3 or mga maka-accommodate lang ng to the most 5 na baka. Ganun lang, quarantine area. So, Isolation ngayon at sa kay, quarantine. nakakuha na kasi, Doc, yung mga baka natin nandito na sa feedlot. Anong marirecommend mo kung sakaling may disease na nakapasok? Kasi we will confirm na today na meron ng na namatay, meron ng sakit. Mag-intensify tayo sa resistance at immunity. So mag-conduct tayo ng intensive na vitamin supplementation. And if ever may nag-manifest, i-isolate natin agad. So far, sa tulong ni Sir Brian, observation ni Sir Brian, wala naman ibang nagpapakita ng possible signs. So, nagko-contact sa akin si Sir Brian pag meron siyang na-alert, in-advise ko siya na ganito gawin sa ganito gawin. So, I highly suggest, sir, na as soon as possible, makakreate tayo ng isolation area. If ever na may manifestation lang patungo pa mag-downer, kaysa nag-downer na, mas ma-isolate natin yun, mas ma-treat natin yung mga hayop na hindi pa nag-down kumpara sa mga nag-down. Sige. Maraming salamat, Doc Omar. So, ganito, ang gagawin natin is, after nito makuan, Doc, ang proseso natin is titingnan ang Rib cage kasi to. So, below this is underneath this is the lungs at saka yung liver sa dito. So, ang process natin, i-open natin ito ng ganyan para makita natin kung ano yung kondisyon na ng mga internal organs. So yun yung ano. So ano nga palang test yun, Doc, nga gagawin? Necropsy lang to, necropsy. Wala na tayong magagawang test kasi patay na yung hayop. So sige, Doc Omar, maraming salamat at gagawa tayo ng another video sa assessment kung ano talaga ang na-find out ni Doc Omar dito sa nangyari dito sa atong Junior Bull. Maraming salamat. Mayroon na tayong initial findings na natukoy si Doc Omar. Ipipresent po niya para ma-explain. Makuhanin mo dali. Sir, yung nangyari sa baka natin, sir, it clearly shows na may problema siya sa respiratory system, lalo na sa lungs. So, wala dapat na tubig dito. Meron nangyari na siya, nagkaroon na siya ng accumulation sa fluid. At saka ito na yung condition. So, napaka ano na yung integrity Faded ng na lungs, siya? damage na yung integrity. Dapat bang lungs, Doc? Pinkish na parang kulay na ganito. Ganon. So, nangyari sa kanya. This part here, damage na to lahat. Damage na. Hemorrhage, damage. So, yung part ng functioning ng lungs ay mostly this side na lang. Okay. So, this side, wala na. Damage na to. Hindi na sila mag-function. Yung tinatawag natin dito na nag-collapse na yung lungs. So, yung term natin dyan ay atelectatic na, yung atelectasis. So, usually yung lungs may parang balloon na ganyan to accommodate the airflow. So, ang nangyari sa ganyan, nag-collapse yung parang unit ng lungs. So, makita nyo dito, lumabas na yung mga, makita nyo dito, sir, ma-focus nyo. I-focus mo. Lumabas na yung mga air pockets. Ito yung mahangin na yan. Hindi na makasirculate kasi hindi na functioning yung lungs. Ang extent ng damage ay ito. So, napaka extensive na. So, ito, yung kung marinig nyo, sir, habang pinipisil ko ay nagka-crackling sound yung lungs kasi lumabas na yung mga hangin. Yung mga bubbles yan, sir, hangin na yan. So, para siyang katong bubble wrap. Lung damage, extensive lung damage. So, may problema siya sa lungs niya. Hindi siya, most likely, sir, hindi siya naka-adapt sa paglipat niya sa ganitong environment. Medyo maginaw kumpara dun sa Jensen. Yung humidity, kasi pumapasok na direct contact sa environment kasi ito yung lungs. It is the only organ na naka-direct contact sa environment. Pag flow ng hangin, medyo malamig,
hindi naka-adapt yung hayop natin, unti-unting na-damage yung lungs niya. So ito yung chronic lung failure. Kaya So, nahirapan siya huminga. hinapan sa huminga kasi chronic, yung ibig sabihin natin sa chronic, unti-unting nagfe-fail yung lungs niya, unti-unting nadadamage yung lungs niya due to failure sa adaptation sa environment. But we won't stop here, sir. We'll try to investigate more lalo na dun sa liver side niya. Makuhan ko lang, Doc, no? So, may remedy ba para kung sakaling yung mga baka galing sa mainit na lugar, then pupunta sa medyo malamig, may kuan ba siya? May remedy para hindi na mangyari yung ganun? Ito yung maiwasan natin, sir, kung meron tayong quarantine at saka isolation area kasi pag na-isolate natin sila, iba kasi yung nakasanayan nila na sistema ng pagpapakain, type of food na kinakain nila doon, kumpara sa pagdating nila dito, iba yung kinakain na nila eh. So, another factor yon na nag-contribute na nahirapan siya mag-adjust sa environment, nahirapan pa siya mag-adjust sa type of feeding system natin dito. So, yung nakaganda sa may quarantine area, i-simulate muna natin kung ano nakasanayan nila doon. So, pag quarantine area, ilagay silang bagong stock, unti-unti nating ita-transition kung ano yung feeding system natin dito at saka yung feeding system nila doon. So, after 2 to 3 months, na-inject na natin yung feeding system natin sa behavior o sa kasanayan ng mga baka na bagong dating, it will help in their adaptation sa climate. So, siya lang mismo, medyo nahirapan siya mag-adjust. Kumpara sa iba, naka-adjust sila. So, may another checking tayo na gagawin, no? Yung liver, i-check natin yung liver. Okay, sige. Mamaya, ipipresent namin uli kung ano ang makikita or magiging initial findings ni Doc Omar dito sa nangyari sa Junior Bowl. Salamat.